inyo pa, Panginoon. Bagamat kami ay maraming mga pagkukulang kahapon, bagamat kami maraming pagkakamali kahapon, hindi nyo kami kinalimutan gisingin. Binigyan nyo kami ng in-extend nyo pa ang aming mga araw upang patuloy naming maranasan, masamba ka sa Espiritu at sa katotohanan, maging sa aming pag-aaral ng inyong salita. Lord, kagaya po na sinabi sa Book of John, naghahanap ka ng mga sasamba sa inyo, Panginoon. At kasama doon ay yung pag-aaral ng inyong salita. Kaya Lord, aming dinededicate o dinidevote itong oras na to na sa aming pag-aaral ng inyong salita, Panginoon, ay patuloy po naming ibaba ang aming mga sarili. Kung titingnan niyo po ang aming mga puso, alam niyo po ang aming mga dalahin, alam niyo po ang aming mga pasanin, alam niyo po ang mga kasalanan na meron kami. Kaya Lord, ito po binibigay namin lahat sa inyo, Panginoon. At sa tulong ng banal na Espiritu, binubuksan po namin muli ang aming mga puso, Panginoon. Pinapapasok po namin ang inyong salita sa aming buhay, Panginoon. At mag-cause nawa ito ng tamang pag-iisip, ng tamang puso, ng tamang pagsasalita. At kagaya ng aming pag-uusapan, Panginoon, maunawaan-nawa namin ang pag-ibig ng aming Panginoong Jesus sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Yung mga kasama namin sa online, may you guide them also habang hindi namin sila kasama physically. Though sa spiritual, kami magkakasama, magkakapatid, magkakakonect, may pagkakaisa. Aming di naalala yung internet connection, maging maliwanag nawa ang mensahe sa bawat isa, maging makapag-focus nawa ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tayo po yung makakapo. Pwede po bang palakpakan natin muli ang ating Panginoon? Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa huling dalawang buwan ng 2024. Nabanggit nga ng ating pastor, parang patapos na ang 2024. So kahapon, ang mga leaders ay nagkaroon ng simpleng evaluation kung ano na ang reality ng church, ano na yung ginagawa natin, ano yung mga hindi nagawa natin, at napaka-healthy ng ating pinag-usapan. Itong week na to, pinag-usapan naman natin, itong MTM natin, yung pagmamahal ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Corinto, na parang ang ideal church kayo, ang ganda ninyo, ang dami nyo, prosper yung church nyo, talagang capable ang church nyo, pero may problema, pero hindi yung ginagawa ang tama. Kahapon, diniscuss natin yung MTM natin, yung different spiritual gifts. Nabanggit din ng ating pastor kanina, yung spiritual gifts, talagang kapag ikaw ay Kristiyano at ikaw ay na kay Kristo, ang meron sa iyo ay spiritual gifts. Kaya nga dapat natin i-apply yan. Dapat ito ay ating ipamuhay, yung ating mga spiritual gifts na binigay sa atin ng ating Panginoon. But dito po sa libro ng Corinto, tinalakay po dito yung very familiar, in fact sabi ng mga theologian, ito ay lyrical. Pag sinabi ng Bible, maliban sa Psalm 23, isa sa mga favorite basahin ng mga tao kahit hindi Kristiyano, ay itong 1 Corinthians 13. Dito ginagamit nga maraming ginagamit. Maraming ginagamit na ito kasal sa mga ibang bagay. Pero ngayong umaga, pag-uusapan natin ito, titingnan natin itong 13 verses, which is ang topic po natin, love is all that matters. Tingin ko, alam niyo naman po na mayroong kanta nito. Ang pag-ibig ay, tapos yan, bagay na kanta niya natin, love is all that matters. Parang in love sa atin rin. So, ito ang pinakamalaga. Ito yung centrality ng 1 Corinthians 13. Kasi ibinabalik niya sa katotohanan, ibinabalik niya ang iglesia sa totoong pag-ibig. Kasi marami kung kayo po ang tatanungin, para sa inyo, ano pong ibig sabihin ng pag-ibig? Tanungin nyo nga kung inyong katabi. Para sa iyo, anong ibig sabihin ng pag-ibig? Bilang tao, meron tayong sariling explanation eh. Meron tayong iba't ibang definition. Ngayon, binabalik ni Apostol Pablo itong mga taga-Korinto sa katotohanan na ano ba ang totoong pag-ibig? Bakit nyo ba ginagawa ang isang bagay?
Bakit ba kayo nagsasakripisyo? Ibinabalik ni Apostol Pablo ang mga Korinto sa tamang pag-iisip patungkol sa mensahe ng pag-ibig. Kaya nga po ngayong umaga, ang ating goal o ang proposition ng mensahe nito is that this message is for each of us to glow. Na tayo magningning dahil may unang nagmahal sa atin. Tayo magningning sa pag-ibig, mag-shine. Di pa po, pag tayo ay anong tawag dito, skin routine, skin routine, di ba? Parang mag-glow-glow. Parang nakikita ang pagbabago, di po ba? At ito yung goal ng mensaheng ito, ng ating pag-uusapan. Nawa sa buhay natin, lalo na sa patapos na taon, ay mag-glow ang pag-ibig natin. Una kay Kristo, pangalawa sa ibang tao. Ano po? To glow with the love of Christ and to extend the love to others. Tatlong bagay po ang makikita natin dito mula sa 13 verses. Pwede nyo ko sundan sa inyong mga Bible dahil ang babasahin ko po ay sa Tagalog pero any version will help. Una, makikita natin dito, tinalakay ni Apostol Pablo yung the primacy of love. Yung pinaka-importanteng bagay, the primacy of love. Verses 1 to 3, basahin po natin ulit. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao. So, ang ibig sabihin po nito, yung speaking tongue, alam natin lahat. Ngayon, may nagpa-practice pa rin noon and we respect, Pero tayo sa ating ginagawa, tayo ay naniniwala pa rin dyan, nananalangin tayo, But tayo, itong speaking tongues sa panahon po ni Apostol Pablo o sa panahon ng Corinto, ay napakahalagang ministry. In fact, matatawag ang isang church noong unang panahon kapag may speaking tongue. Kasi yan yung pinaka front ng ministry. Parang masasabi ng church, parang anong ministry mo? Speaking tongue, parang napaka-matured ko naman, marunong ka na. Kasi iba't ibang lingwahe yan eh. So yun yung batayan ng unang panahon. Kaya lang ang problema, ginagawa ito ng Corinto dahil gusto lang nilang ma-display na sila ay church. Ginagawa nila yun dahil sila ay obligado lang. Ginagawa nila yun dahil sila ay meron lang silang responsibilidad. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa verse 1 pa lamang, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao. Parang sinasabi ni Apostol Pablo, gawin ko man yung pinakamabigat na ministry na yan. Gawin ko man yung pinakasikat na ministry na yan. Gawin ko man yung ministry na yan. Kung wala man akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Para bang sinasabi ni Apostol Pablo, gawin ko man yung mahirap na ministry na yan, mabigat na ministry na yan. Kapag gagawin ko yan dahil lamang nautusan ako, dahil lamang meron responsibilidad ko yan, at gagawin ko yan ng hindi ko mahal, para lamang ako nag-iingay. Sino po yung pinakamaingay na taong nakilala ninyo? Meron po ba kung pinaka-maingay na tao araw-araw, lagi na lang nakasigaw, parang lagi na lang galit, hindi po ba? Parang ang sakit sa tenga, parang pompyang na maingay na umaalingaw-ngaw. At hindi natin gusto yun, maingay yung masakit sa tenga. How much more sa ating Panginoon, kapag ginagawa natin yung isang bagay na hindi natin mahal, kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, at umunawa sa lahat ng hiwaga, mystery. Kung nasa akin man ang kaalaman, lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian, tingnan niyo po, talagang intentionally sinasabi ni Apostol Pablo, ibigay mo man lahat ng meron ka, kahit ang sarili mo para sunugin. Kung gagawin mo yan at wala pang pag-ibig, wala ka ring mapapala. Mga kapatid, patapos na po ang 2024. Sa loob ng ilang taon, ano ang nagawa nating tama sa Panginoon? Ano yung ginawa nating may pag-ibig para sa ating Panginoon? Sabi nga po ng isang libro, ang mga ministry daw po ngayon is becoming increasingly professionalized. Tumataas ang bilang na ang pagtingin natin sa ministry ay dahil lamang profesyon o ginagawa nating profession natin. At kung hindi natin profession yun, hindi na natin gagawin. It is something we are paid to do. Marami na nasa ministry, maraming nag-i-involve sa ministry dahil lang may bayad.
Madami nag-i-involve sa ministry kasi may mga benefits. Maraming nag-i-involve sa ministry kasi may mga freebies o may mga makukuha sila. It's set out in our job description. Ang sabi po dito, and the great danger is that we will minister out of sense of duty rather than from a place of genuine love. At ang malaki daw pong danger dito, kapag ginagawa na lang natin yung ating ministry dahil sa duty at hindi dahil sa pag-ibig na meron tayo. At ito yung ina-address ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ito yung ina-address ni Apostol Pablo sa simbahan ng Korinto. Ang dami yung ministry. Ang gaganda ng ministry nyo, pero hindi nyo ginagawa ng may pag-ibig. Hindi nyo ginagawa ng maayos, hindi nyo ginagawa para sa Panginoon. In fact, sa libro ng Revelation, di po ba, merong isang simbahan na sinabihanan sa pahayag 2 o Revelation 2, yung simbahan sa Epeso. Ang sabi po ng manunulat, alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matiyagang pagtitiis. Grabe ang ministry nila, no? Nagpapagal talaga sila, matiyaga talaga silang nagtitiis, nagsasakripisyo. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang mga tao. Sinusubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y iwad. Alam ko rin matiyaga ka at nagtitiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Ano niyo po, napakagandang minister sana nito. Lahat ginagawa niya, lahat hindi siya sumusuko, nagtitiis. Ang dami niyang ministry, ang dami niyang ginagawa, ang dami niyang sinacrifice. Kaya lang, sabi po sa verse 4, ganito. Subalit, may isang bagay na ayaw ako sa iyo. Ano daw po yung ayaw ng ating Panginoon? Ang dami mong ginawa, pero iniwanan mo ako. Iniwanan mo ang pag-ibig mo sa akin. Sabi nga ng English ay ganito po. I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Alam niyo po, madami tayong pwedeng gawin. Sabi ko nga kagabi sa meeting namin, libo-libo ang ministry, hindi nauubusan ng ministry. Ang tanong, paano natin ito ginagawa? At kung tayo magkakaroon ng self-evaluation, kailan mo huling sinabi sa Panginoon na mahal mo siya? Yung totoo, kailan mo huling sinabi sa Panginoon na iniibig kita? Ganda ng inawit natin kanina. Panginoon, walang hanggang kitang sasambahin. Walang hanggang kitang pupurihin. Kailan hanggang kailan? Kapag may problema na. Lord, kapag ako may problema, hindi na kita sasambahin, hindi na kita pupurihin. Kapag ako'y nagkamali, hindi na kita pupurihin, hindi na kita sasambahin. Baka itong sulat sa Corinthians at itong Revelation, maaaring ito din mensahe sa global connection, Dubai. Ano? Si Lord ba talaga ang priority natin? Ginagawa ba natin talaga itong mga ministry natin dahil mahal natin ang Panginoon o dahil tayo ay obligado lamang? Tatlong bagay mga kapatid. When we are, what yung resulta kapag tayo na out of love sa ating ministry o sa ating Panginoon. Ano? At ito'y magmamanifest sa ating mga buhay. Una, hindi na siya ang priority mo. Iba na ang priority mo. Kapag hindi mo na mahal ang Panginoon, iba na ang priority mo. Amen po ba mga kapatid? Hindi mo na siya hahanapin. Parang yung mga gawain, wala ka nang pakialam sa mga gawain. Lack of priorities. Pangalawa, kapag tayo na out of love sa Panginoon, hindi ka na rin magpaplano. Lack of plan. Hindi mo na rin iisipin, hindi mo na rin pagpaplanuhin kung paano mapapaganda yung gawain ng ating Panginoon. Lalo na sa ating mga buhay. May mga nagpo-post nga marami ngayon, marami nagpo-post ng mga systematic theology, marami silang binabasa. Kaya ang pinakamagandang sistema ay yung sa ating mga sarili muna. Kamusta ang sistema natin sa ating Panginoon? Papasok na ang 2025. Ang tanong ko mga kapatid, ang dami nating plano para sa 2025. Ang tanong ko, ano naman ang plano mo para sa Panginoon? Ang dami nating gustong gawin sa 2025 na parating. Ang tanong, ano naman ang gusto mong gawin para sa Panginoon? If we are running out of love, lack of priorities, lack of plan, at pangatlo po ay lack of passion.
talagang hindi mo na, wala ka ng passion gawin ang mga bagay para sa Panginoon. At ito ay isang mensahe sa bawat isa sa atin na binabalik ni Apostol Pablo ang bawat mananampalataya, ang bawat magbabasa ng libro ng Korinto, na ang pinaka bagay na kaya natin nagagawa ang isang bagay o ang pundasyon ng ating paggawa o paglilingkod ay yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. In fact, kung gaano mo kamahal ang Panginoon, magmamanifest yan kung paano ka maglingkod. Amen po ba? Kung gaano mo kalalim ang pag-ibig mo sa Diyos, magmamanifest yan kung paano mo siya paglingkuran. The primacy of love. Love is all that matters. Una, the primacy of love. Pangalo po, tinalakay din ni Apostol Pablo dito yung perfection ng pag-ibig. Una, the primacy of love. But, mula 4 hanggang 7, tinalakay din ni Apostol Pablo yung the perfection of love. Ano po yung love na tinutukoy dito? Ang sabi po sa Tagalog, ang pag-ibig ay matyaga. Parahil memorize po natin lahat ito. Ano po iba sa atin? Magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas, hindi magaspang ang pag-uugali. Grabe po ang translation sa Tagalog. Ano po? Hindi magaspang ang ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin. Tingnan nyo nga po ang inyong katabi kung magagalitin yan. Sabi, hindi ang magagalitin. O mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, nagtsatsaga hanggang wakas. Verses, lyrical and loveliest. Sabi nga po ng iba, itong 1 Corinthians, minsan may mga, ewan ko po kung may mga pastor na rin na nagpagawa po sa inyo na, papalitan niyo daw po yung love ng inyong pangalan, po. So, hindi ko alam kung nagawa niyo na to, Parang ako, nilalagay ko ngayon sarili ko. Parang ang hirap ilagay ng pangalan ko. Parang si Tata ay pasensyoso. Parang, ang hirap kasi yung patient dito, yung ibang translation, long suffering eh. Hindi lang siya yung basta patient, long suffering. Parang, si Tata ay mabait. Parang ang hirap ilagay ang pangalan natin dito. But, kung titingnan natin ang pagkakasulat dito ni Apostol Pablo, sa Bible po kasi, merong pag binanggit yung salitang love, laging tatlo po ang ibig sabihin. Po? Yung 3 types of love, ito yung tinatawag nating eros, ito yung tinatawag nating philia, at ito yung agape. Po? So siguro yung iba sa atin alam ito. Pero magandang reviewin na kapag pinag-uusapan natin yung pag-ibig at nababasa natin yung love sa Bible, magandang tingnan natin ano ang ibig sabihin nito. Una, yung eros, ito yung pagmamahal natin sa ating mga partner. Passionate love. Eros is the Greek word for romantic or passionate love. Ito yung pagmamahal na pwede natin ibigay sa ating mga asawa, sa ating asawang babae, asawang lalaki. Ito yung love, eros. Iniwala yan ng Bible kasi special din yung pag-ibig niyan. Sa ating mga kapartner. Passionate love. At pangalawa, yung philia. Yung ibig sabihin po nito, ito naman yung pag-ibig natin sa kapwa. Brotherly love, philia. Or is the affectionate bond shared between friends and family. Ito yung sa church, yung pag-ibig natin, yung special bond. Yung pag-ibig sa ating mga kapatid sa Panginoon. Kaya kahapon, yung MTM natin, kapag yung isa ay nasasaktan, ramdam sa buong pamilya, ramdam sa buong katawan, amen po ba? Kapag yung isa ay nahihirapan, ramdam. Kasi isa tayo ng pamilya, isa tayo ng katawan. At ito yung philia. Kapag yung isa ay masaya, magsasaya tayo, makikiselebrate. Kapag yung isa ay nakapagtapos, masaya tayo. Kapag yung isa ay nasasaktan tayo. Kasi meron tayong special bond. Meron tayong fellowship sa ating Panginoon Jesus kasi isa tayo ng katawan. And itong agape, ito naman yung hindi natin mapapantay ang pag-ibig. At kahit isa po sa atin lahat na nandito, hindi natin kayang gawin itong pag-ibig. Dahil ang agape ay ang Panginoong Jesus lamang po, ang Diyos lamang po ang nakagawa nito sa atin. Unconditional love. Na kahit ang dumi-dumi natin, kahit ang pangit ng ating nakaraan, kahit nakakahiya tayo, kahit ang dami nating mga pagkukulang, mga lapses, mga rejections na ginagawa sa Panginoon, yung kanyang pag-ibig ay nandiyan.
In fact, sabi ng John 3:16, ito po yung ginamit. For God so agape the world. For God so loved the world. Ano po? Ito yung unconditional love ng ating Panginoon. Ito po yung ginamit sa Greek word, yung love dito, agape. For God so loved the world. Dahil minamahal niya talaga tayo. Ang word po dito ay tayong mga tao. Minamahal niya tayo. Ano? Kaya nga, itong love na binanggit dito sa John 3:16 na agape, nung pinag-aralan ko po itong 1 Corinthians 13, ito rin po yung salitang ginamit ni Apostol Pablo sa original language, yung agape. Agape is patient, agape is kind, agape does not delight in evil. Ano po? Na kung ating titingnan, tinatalakay ni Apostol Pablo dito yung pag-ibig, hindi yung pag-ibig natin, kundi yung pag-ibig ng Panginoong Jesus sa atin. At sabi nga ng Romans 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us. Nabanggit ulit yung love. At kung titingnan natin, agape po muli ang ginamit ni Apostol Pablo dito sa libro ng Romans. For God demonstrates His own agape for us. Ano po? Sabi pa nga dito, while we are still sinners, habang tayo makasalanan, minahal tayo ng Panginoon. Eh how much more na tayo kanyang mga anak na? Amen po ba? Nung tayo makasalanan, in-extend niya yung pag-ibig sa atin, eh how much more tayong kanyang mga anak na? Mas lalo niya tayong minahal na po. Kaya nga kung ating in flesh itong agape, we can say Jesus is patient, Jesus is kind, Jesus does not delight in evil, but rejoices with the truth. Ano po? Na kung saan ibinabalik ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Korinto, magagawa niyo yung pag-ibig kung kayo nakakonect sa totoong source ng pag-ibig. Magagawa niyong mahalin ang inyong asawa kung kayo nakakonect sa ating Panginoong Hesus. Magagawa niyong mahalin ang mga iba't ibang gawain kung nakakonect tayo sa source ng totoong pag-ibig. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang mundo mag-o-offer sa atin yan ng iba't ibang pag-ibig. Ang mundong ginagalawa natin mag-o-offer ng iba't ibang klase ng pag-ibig. Pero kung babalik tayo sa Biblia, babalik tayo sa katotohanan. Ang Biblia nagsasabi, ang totoong source ng pag-ibig ay ang ating Panginoong Hesus. Kasi siya yung una nagmahal sa atin. Alam niyo po, sabi ng John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. At ano po sabi sa uling part? Apart from me, you can do nothing. Kung lalayo kayo sa akin, kung hihiwalay kayo sa akin, mahihirapan tayo. Wala tayong magagawa. Alam niyo yung pagmamahal na pwede nating i-extend sa ating asawa? Eh dahil lang po yun sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesus sa atin. Amen po ba? Hindi madaling mahalin ng ating mga asawa. Tama po ba sa mga asawa? Ano? Una kasi tayo parehas na makasalanan. We are both sinners. Huwag niyong kalimutan yan. Kaya nga sa marriage, ang sentro si Jesus talaga. Why? Kasi siya yung daluyan ng pag-ibig. Siya yung source. Kumbaga sa mga charger natin, di po ba? Sasaksak tayo. Magpa-plug in tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasamahan. Magkakaiba tayo eh. May iba't iba tayong gusto. May mga positive, may mga working areas, may mga strength, may mga differences. Pero paano natin makukuha ang mahalin sila? Hindi dahil sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Yung source ng ating pag-ibig. Paano natin makukuha ang patawarin yan? Yan nakalaki ng kasalanan ng ating kapatid sa Panginoon sa atin. Chinismis ako nun eh. Ipinost ako sa social media. Inutangan ako na napakalaki hanggang hindi nagbabayad. Pero paano natin makukuha ang mahalin yan? Paano natin makukuha ang mahalin sila? Sa ating kakayanan, sa ating limitasyon, imposible. Pero dahil mayroong umaapaw na pag-ibig sa atin, meron tayong source ng pag-ibig, we can extend love pa rin sa kanila. Amen po ba? Dahil dahil nakakonect tayo sa ating Panginoon. In fact, kahapon yung ating MTM, yung ating Spirit, yung gift of the Spirit. Ang isa sa sabi sa Galatians din,
ang bunga talaga ng banal na espiritu sa ating buhay, ano yung number one? Pag-ibig. Pag-ibig. Kaya nga kung hindi makikita to sa ating buhay, yung pagmamahal, at kung hindi tayo nakapunet talaga sa ating Panginoong Yesus, eh magandang mag-evaluate po tayo sa ating mga sarili. Baka na out of love na tayo, running out of love na tayo, at baka ang totoo, hindi tayo nakakonek sa ating Panginoong Yesus, na kung saan siya yung perfector ng ating pag-ibig, ng ating Panginoong Yesus. Paul talks about love is all that matters. Una, the primacy of love. Pangalawa, the perfection of love na pwede nating makita at pwede nating maranasan mula sa ating Panginoon Jesus. Pangatlo po at panghuli, ay sinabi ni Apostol Pablo, yung the permanence of love, na ito yung mananatili sa buhay natin. Tawid tayo ng verse 13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Sabi ko ng English, and now, these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Ano po? Sa mga pilosopo, pwedeng magkaroon ng debate dito. Akala namin, without faith, it is impossible to please God. Bakit dyan? Ang pinakamahalaga pala ay pag-ibig. So, sinasabi ba ni Apostol Pablo na hindi mahalaga ang pananampalataya? Bakit sabi sa Book of Titus, yung blessed hope? Mahalaga ang pag-asa. Bakit dito sa 1 Corinthians 13, mas mahalaga pala ang pag-ibig? So, ibig sabihin, hindi na ba ako mananampalataya? Hindi na ba ako aasa at magmamahal na lang ako? Ano niyo po? Again, kapag nagbabasa tayo ng Bible, uunawain natin kung sino ang audience. Uunawain natin kung sino yung sinulatan. Ano po. And this, itong verse 13, may mga benefit of doubt ang mga theologian kung bakit ito sinulat ni Apostol Pablo. Una, sabi ng mga manunulat, una, itong love na tinutukoy dito, lahat ito mahalaga, pero yung love na tinutukoy dito, ito yung provision of His love. Ano? Yung pinapaalala ni Apostol Pablo na araw-araw tayong mahal ng ating Panginoon. Na kahit, una, wala namang faith, ang Lord, ang source ng faith natin, di po ba? Pero saan mananampalataya ang Panginoon, di po ba? Tayo, nananampalataya tayo sa ating Panginoon, pero ang Lord hindi nananampalataya sa atin yan dahil tayo tao lamang. Naunawaan niyo po ako? Tayo, nananampalataya tayo. Umaasa tayo sa ating Panginoon. Ang Diyos hindi aasa sa atin yan dahil siya Diyos, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Pero yung love na tinutukoy dito, ito yung mananatili. Ito yung love na mananatili, yung provision ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. At napakasarap kong basahin ito mga kapatid. Araw-araw tayong mahal ng ating Panginoon. Sabihin niyo nga ako sa inyong katabi, mahal ka ng Panginoon. Baka nalilimutan niyo na po na merong Diyos na nagmamahal sa inyo. Merong isang magaling na theologian, nalimutan ko, preacher. Ang dami niyang libro, ang dami niyang preaching, ang dami niyang mga invitation. Sa isang conference, tinanong siya, Pastor, sa dami ng iyong mga libro, sa dami ng iyong mga sinabi, kung ikaw mag-conclude dyan, ano ang pinaka-conclusion mo? Alam niyo po ang sagot niya. Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. Na kung i-conclude niya lahat ng pagkaunawa niya, kung i-conclude niya lahat ng kanyang mga sinabi, kung i-conclude niya lahat ng kanyang mga sinulat, ang kanyang pinaka-conclusion, mahal ako ng Diyos. Dahil yun yung sinabi niya sa kanyang salita. Mga kapatid, nawawag ko natin kalimutan ang pag-ibig ng Panginoon sa atin araw-araw. Yung agape, yung unconditional love ng ating Panginoon. Na kahit tayo magkulang, bukas ang kamay ng ating Panginoon upang tayo yakap. Na kahit tayo magkamali, bukas ang kamay ng Panginoon upang tayo i-welcome. Na kahit tayo magkulang, na kahit tayo magkamali, na kahit magkasala tayo, tumingi tayo ng tawad, yayakapin po tayo ng ating Panginoon. Ito yung provision niya. Ito yung love niya sa atin. Pangalawa, sabi nila, itong love na tinutukoy dito, yung power of His love. Na walang makakagawa nito, kundi ang ating Panginoong Jesus. Yung kanyang dakilang pag-ibig sa atin, meron tayong Lord's Supper ngayon, o kung meron siya ng ating pag-alala ng banal na hapunan, po. At ito'y nagmamanifest din. Ginagawa natin to kasi naranasan natin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Amen po ba? Ito'y larawan, ito'y
ito ay nagmamanifest dahil mahal tayo ng Panginoon. Wini-welcome niya tayo sa fellowship. Kasi ito pong Lord Supper ay pag-alala ano po, at ito yung fellowship sa ating Panginoong Jesus. Na ito'y marahil, ito'y simpleng elemento lamang o simpleng instrument lamang, pero doon sa langit may malaking handaan na naghihintay para sa iyo at para sa akin na makakasama natin ang ating Panginoong Jesus. At pangatlo po ay makikita natin the price of our love. Sabi naman po ng ibang theologian. Ito yung premyo natin. Kasi pagdating daw po sa langit, hindi na natin madadala yung faith kasi makakasama na natin ang ating Panginoong Jesus. Yung hope natin, yun na mismo ang ating Panginoong Jesus. Ang madadala lang po natin sa langit ay yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. And muli ko tatanungin ng bawat isa. Kailan mo huling sinabing mahal mo ang Panginoong Jesus? Kailan yung time na huli mong kinausap ang Panginoon at sinabing, Panginoon, mahal kita? Kailan yung huling time na nagkaroon ka talaga ng time, dinivote mo talaga ang sarili mo, naglaan ka talaga ng oras, at sinabi mo sa Kanya, mahal na mahal kita, Panginoon. Sa ating mag-asawa, di po ba, kapag yung ating partner ay hindi nag-I love you, o nag-I love you pa po ba yung mga asawa ninyo sa inyo? Baka hindi na, no? Pero sa amin ni Eunice, sa aking asawa, napakahalaga. Araw-araw. Higit sa isang beses, binabanggit ko sa kanya araw-araw na mahal, ina-assure ko sa kanya na mahal ko ang aking asawa. Kahit kami magkalayo, mahal ko. Napakahalaga nun. Kung sasabihin natin mahal natin ang ating Panginoon. Mga kapatid ko sa Panginoon, kamusta ang pag-ibig natin sa ating Panginoon? Baka kailangan nating mag-refresh. Baka kailangan nating mag-restart. At baka kailangan nating mag-renew. Kakasal kasi may renewal of vow. So walang masama kung araw-araw tayong magre-renew ng pag-ibig sa ating Panginoon. Kung lagi nating ipapaalala yung pag-ibig. Love is all that matters. The primacy of love, the perfection of love, and the permanence of love. Na ginagawa natin ang lahat ng ministry dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon. Ito yung primacy, ito yung objection, ito yung objective. Ito yung ating goal, ito yung ating purpose kung bakit natin ginagawa ang lahat ng bagay. Dahil yan sa pag-ibig ng Panginoon. Pangalawa, nagagawa natin ang lahat ng bagay dahil merong Diyos, merong Panginoong Jesus na source ng ating pag-ibig. At pangatlo, ginagawa natin ang lahat ng bagay, nakakapagmahal tayo dahil may unang nagmahal sa atin at ito'y mananatili ang ating Panginoon. Ano po yung simpleng applied obedience natin? Una, magpatama po tayo ng puso sa Panginoon. Mga kapatid, huwag kayong pumayag na matatapos ang buwan na to o matatapos ang taon na to na hindi tama ang puso mo sa Panginoon. Huwag po tayong pumayag na matatapos na naman ang panibagong buwan o panibagong araw na hindi ho tama ang puso natin. Sabi ni Haring David, search me, O God, and know my heart. Isa sa pinakamatapang na panalangin na nabasa ko sa Bible. Lord, siyasatin mo ang aking puso hanggang sa pinakamalalim na parte ng aking puso at sabihin mo sa akin kung anong pagkakamali ko, ano yung mga pagkukulang ko. And today, as we ponder sa 1 Corinthians 13, magandang tayo po ay magpatama ng puso natin sa ating Panginoon. Ginagawa pa ba natin ang mga bagay na to dahil mahal natin ang Panginoon? O ginagawa natin to dahil obligado na lang natin? Mga kapatid, magpatama tayo ng puso. Baka we are running out of love. Baka hindi na siya yung ating priority. Baka wala na tayong plano para sa Panginoon. Busy na tayo sa plano natin, sa ating mga sarili. Baka we are running out of love at hindi na natin gagawin yung kanyang pinapagawa ng may passion sa ating mga puso. Pangalawa, na applied obedience, magmahal ng tama sa Panginoon. Magmahal po tayo ng tama sa Panginoon. Yamang inibig tayo ng Panginoon, magmahal po tayo ng tama. I-connect natin ang ating puso sa source ng pag-ibig. Impossible na mahalin natin yung mga taong nasa paligid natin. Impossible na mahalin natin ng sobra-sobra ang ating mga asawa. Pero dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesus na dumadaloy sa atin,
kaya nating gawin. Magmahal ng tama sa Panginoon. At pangatlo po, ay magpasalamat tayo sa pag-ibig ng Panginoon na walang makakapantay sa bawat isa sa atin. Ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Kung ako tatanungin niyo, Pastor, kailan ko yung gagawin? The question is now. Ngayon ho tayo magpatama ng puso sa ating Panginoon. Sabi ko nga una minsan, sana pagka pwede ka na, sana pwede pa. Baka kung kailan pwede ka na, huli na ang lahat. Baka hindi ka na makalakad, baka hindi ka na makasalita. Mga kapatid, hanggang pwede pa, gawin na natin. Magpatama na tayo sa Panginoon. Pangalawa, kailan natin gagawin magmahal ng tama sa Panginoon? The answer is what? Now. Magmahal tayo ng tama sa ating Panginoon. Ngayon na. Baka bukas ay huli na. At pangatlo, kailan tayo magpapasalamat sa pag-ibig ng Panginoon? The answer is na magpasalamat tayo sa mayamang pag-ibig ng ating Panginoon na nagmanifest sa cross ng Kalbaryo na inaalay niya sa bawat isa sa atin na nagdanak ng dugo yung kanyang katawan ay nabayubay para sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. And with that, we can say to God be the glory para sa kanyang pag-ibig. Tayo po ay tumungo at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na to. Salamat po sa inyo pong greatness sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong pag-ibig.